Nangungulit, no, sa katabi niya kasi nag-hit nga. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa ating 5th vlog ng HBR Jacobs Goat Farm. And pasensya po, no, kung medyo natagalan ako sa pag-upload ng panibagong vlog since medyo naging busy po ako and nagkabakasyon. So ngayon nagka-oras ako para mag-vlog tungkol sa ating topic, which is yung importance ng goat record keeping. So bakit nga ba napaka-importante ng goat record keeping? So unang-una ay para matrack natin yung breeding records ng farm. So for example, dito sa farm, at least more than 20 heads tayo dito ng mga breeder does, no? And syempre, pag sinaulo mo yun, pa isa-isa, makakalimutan mo din yung mga records na yun. So kagandahan sa record keeping ay hindi mo na makakalimutan, no? Actually, kahit hindi mo na sauluhin, no? Babasahin mo na lang, then matatandaan mo na ulit yung mga sinulat mo. So, tracking of breeding records. So, dito sa farm, meron tayong way, no, para maipakita yung breeding records, which is at every cage, meron tayong record na ganito. Nakasabit siya, no? So, tigigisang cage yan, hanggang dulo, may tigigisa silang record. And itong record na to, it is mainly for breeding record. So, bakit nga ba nasabing mainly for breeding record yan? So, let's say, ito, no? Si Red. So, ito po nga pala si Red. Nakahiga siya. She is a US import, Red's Blazing Fury. So, let's take Red's record as an example. So, nakalagay dyan yung pangalan niya. Ano kaya yung DOS? That is date of stud. So, date of stud, nasampahan siya July 2. Due date, so, since hindi pa naman siya sure pregnant, meron dun sa kabila, RH, which is reheat. Kailan ba possible siyang mag-reheat kung hindi siya magtuloy dun sa unang stud niya, which is July 20 to 23. Then, blanco yung date of weaning. Then, sino yung sire? Sino yung sumampa sa kanya? Then, yung sunod yung kids. Since hindi pa sure na pregnant si Red, no? So, nakalagay lang dito, date of stud, July 2. Ang reheat niya, July 20 to 23. Sino yung sumampa sa kanya? Which is si Brutus or pangalan ni Dirty Dogs Apollo yun dito, no? Pangalan niya si Brutus. So, for example, ngayon, July 12. So, by July 20 to 23, aabangan namin siya kung magre-reheat siya. So, kung hindi na siya mag-reheat, abang ulit tayo ng another 12 to 15 days, then doon natin siya i-ultrasound. Okay? So, ganun ang importance ng pagre-record keeping. Kahit wala ka sa office, hindi mo kahit hindi mo sa ulo yung mga information ng goats mo, basta nakasulat, no? Madali mo siyang maaalala. So, ito, bigyan ko kayo ng example dito ng buntis na, no? So, for example, ito, no? Magandang balita, yung isa nating doe, yung nag-champion sa goat show na si Yen, ay buntis na siya, no? So, traditional yung bloodline niya, US. So, ito, katulad nito. Si Yen ay nasampahan nung May 30 at May 31. So, ito, na-confirm pregnant ko na siya via ultrasound. So, yan, tatayo siya. So, na-confirm ko na siya, no? Nabuntis siya at 45 days. May nakita ako sa ultrasound niya na babies. So, na-confirm pregnant ko na siya, kaya wala na siyang RH dito. Wala na siyang reheat. Due date na lang, no? Which is, ito yung window kung kailan pwede siyang umanak. October 21 to November 3. Sino yung sumampa sa kanya? Si Machete. So, dun sa last vlog natin, ang nakasampa sa kanya ay si Johnny, ano? Si Dinar. Pero, hindi nagtuloy, no? Yung
sampa sa kanya, nag-read ulit siya, kaya si Machete na yung nakasampa sa kanya, which is May 30 to 31. So, good news yan sa mga nag-aabang sa pagbubuntis ni Yen natin, no, na champion. Then ngayon, bigyan ko pa kayo ng isa pang example ng confirmed pregnant. Let's say si Paint Drops, no? Si Paint Drops, so ito siya. Isa siyang black painted na doe. So, buntis na siya, no? And shoutout nga pala kay Sir, no, na taga Cebu. Yung isang kid ni Paint Drops ay nagbibigay na ng anak, no? Mga black and painted black yung nabibigay. So, napakaswerte na nakakuha si Sir, no, ng palahi ni Machete kay Paint Drops. So, yun. Shoutout po sa inyo, Sir. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan nyo, no? Para for privacy na lang siguro. So, for example, si Paint Drops, yan. Ito yung kanyang breeding record na nakalagay sa form. So, nakalagay yung name. So, kailan ba siya nasampahan? March 25. So, ang due date niya, yung window ng panganganak niya, August 15 to 27. So, ang sire niya, sino yung sumampa sa kanya? Si Machete. And, confirmed pregnant ko na siya via ultrasound. So, nilagay ko muna dyan, possible twins. So, may nakita ko sa ultrasound, parang dalawa, no? Yung may anak niya. So, magandang ilagay niya dito sa record keeping niyo, no? So, yan, medyo mahiyain si Paint Drops. Paint Drops! Tayo nga ikaw, bebe. Yan, ito po si Paint Drops. Ang laking doe. So, sa mga nagtatanong, paano ba namin gawin yung due date dyan? Ang ginagawa namin, kung kailan yung date of stud, yung sure na na-stud siya ng nabuntis, no? So, add ka lang ng 143 days. Then sa 143, magdagdag ka pa ng 12, yun yung 155. So, yung August 15 to 27, yan yung 143 days to 155 days ng March 25. So, kapag lumampas dyan yung due date niya, possible ay gawan nyo na ng paraan, no, na umanak siya. Kasi overdue na pag lumampas pa ng 155 days. So that is based on our experience lang naman, no? So pwede nyong sundan, pwede nyong sundin, pwedeng hindi. It is up to you, no? So ito na nga pala, no? Si Dinar. So bigyan lang ko kayo ng update. Ganito na po kalaki si Dinar ngayon. So almost 2 years na siya, no? Pero hindi pa siya 2 years. I think 18 months sa ngayon. And yun, ang laki na ni Dinar. And karamihan ng mga dose namin dito ay siya yung sumampa. And karamihan ay buntis na, no? So nag-aabang kami ng palahi ni Dinar ulit. So si Dinar naman dito, actually nagka-anak na siya dito. I believe 3 or 4 na kids. And hopefully makakuha pa kami, no? So ang ganda ng kanyang no, ng dibdib. Hiwalay na hiwalay yung kanyang legs. And tamang-tama lang yung laki niya for breeding. Hindi masyado mataba, hindi masyado payat. Sakto lang. Since gamit na gamit siya dito sa farm. And pansin nyo, yung leg niya lawlaw na, no? So bata pa lang ay talagang subok na sa breeding. So bukod dito kay Dinar, ipakita ko lang yung mga bagong dose natin. So ito, for example, si Magic. So ito, bagong dulang natin to, US import. So si Magic kasi, nakalagay dito, wait to hit pa siya, no? Pero nasampahan siya kanina. So hindi ko pa siya nababago. Siguro after this video, i-edit ko na siya, no? Kaya, in-hit siya ngayon, kaya yung si Brutus natin, or si Dirty Dogs Apollo, yan, ito siya. Siya ay nangungulit, no, sa katabi niya, kasi nag-hit nga. Kaso, nasampahan na nito ni
dinar yung back kanina na napinakita ko. So, hindi na. Brutus, hindi na to para sa'yo, ha? Kay dinar na to. So, bukas, papasampan ulit namin siya para sigurado lang, no? Okay. Then, buntis na nga din pala si Copper Pixel. So, ito yung kanyang record. So, wala nang RH dyan since confirmed pregnant na siya via ultrasound. 45 days na check. So, ito si Copper Pixel. Yung anak nito nasa Davao City. So, napakagandang barako. Yun yung pinost ko na sa FB na maraming likes, no? Talagang napakaganda nung genetic ng doe na to at yung back na ginamit namin. And ito nga, nag-high na, no? Isa pang buntis, isa sa pinakamatanda naming doe. Kaya number 1 yung ear tag niya. Yan. Si N476R. Ang kaslisya namin dito sa farm. Matanda na siya. I believe she is 7 years old already, but pang-apat ng panganganak dito sa farm. Pangatlo or pang-apat. I will check on the record, no? Kaya napaka-importante nga ng pagre-record para maiwasan natin yung pagkakamali natin, no? Minsan kasi nakakalimot tayo, medyo natanda na. So, pag nag-record keeping kayo, so, mababalik nyo yung mga notes nyo. And actually may isa po kami ditong paanak na buntis na din. Which is actually proud na proud po ako dito kay Fleury, no? Yan. Tulog nga lang siya. First time niya manganganak. Yun nga lang. Try nating patayuin. So si Fleury, yung tawag namin dyan si Pingas. Kasi napingas siya nung bata. But she is a US to US na doe. So first time niyang manganganak. And ito yung record niya. May 17 siya sinampahan. Due date niya October 8 to 21. Ang sumampa sa kanya si Dinar. Ito ay anak ni Machete. Itong doe na ito. Pero kung mapapansin nyo, no, ang laki. Ito yung kamay ko. Pakita ko lang yung difference ng kamay ko. Grabe. Ang laki. Ito ay hindi pa nagto 2 years old. Itong doe na to. Pero ang laki niya na. So ganun kapag maganda talaga yung genetics ng mga boer goats natin. Talagang malalaki talaga sila. And ito, si Mayor Gold, buntis na din to. So mostly dito sa farm, dito sa goat house natin, mga buntis na sila lahat. And ang sunod ng mga anak ay ito, si Celine. Itong doe natin na ito. Yan. Try natin. Kami dito hindi na kami naglalabas ng mga buntis, no? Kasi medyo fragile na sila. Isang maling suwag ng kapwa goat nila ay posible mamatay yung kids niya sa loob. So hindi na kami basta-basta nagpapalabas dito sa house nila kapag buntis na. Sayang naman, no? Inintay mo ng 5 months or sabihin natin 4 months, inintay mo, manganak na siya. Last trimester na. Biglang sinuwag nung isang kambing. So sayang naman. So para sure, mas safety. So nasa cage lang sila kapag buntis na sila. Another reason kung bakit napaka-importante ng goat record keeping ay para ma-monitor natin yung health and supplementation sa mga goats natin. So pasok dito ang pagbibigay ng supplements like B1, ADE, selenium, and kasama din dito yung mga deworming schedule para hindi natin makalimutan, no? Kung kailan tayo nagbigay ng, for example, kailan ba huli tayo nag-deworm. So, kailan yung sunod na deworm. Dito sa farm, marami kayong pwedeng abangan, no, na feeding. So, ang
possible kidding natin, August to November na, no? Yung karamihan. So sa mga hindi buntis na dose namin, nasa labas sila, no? Dito sa isang goat house namin, sa baba, pen number 2, nandito sila. Ito yung mga bata pa lang and mga hindi pa buntis, no? So nandito sila lahat. Ayan. Itong doe na to, US import to. Si Dare to Sea Broadway. From the breeder sa US, Jordan Jelenic. Ganda ng structure niya, oh. Then yung iba dito, mga US import din. Then meron din kami dito mga sarili ng palahi. So yun, sa mga nakakatanda sa Pusco, ito si Vanilla. Napakaganda ng structure niya. Kita niyo yung buto niya, ano? Parang gabraso ko na yung paa niya, ano? Yan. Si Dare to Sea Broadway. Ito si Sagebrush. Yan. So, sa mga hindi pa buntis, dito sila naglalaro. And kung mapapansin nyo, may mga goats tayo dun sa taas. So, yung mga goats na yon na nasa taas, mga buntis na sila. So, hindi na namin sila pinapababa para maiwasan yung aksidente sa kapwa goats. At ito nga po, na nasaktuhan natin na nangunguha sila ng indigofera, no, na itatanim sa kabilang farm. So, napakaganda po ng indigofera sa mga goats. Actually, isa ito sa paborito nilang kainin. Hindi sila nananawang kumain ng indigofera. Mataas pa yung crude protein niya. So, hindi lang siya basta kumpay, no? Magandang source of protein. At ito nga yung ginagawa namin para mas marami pang mga legumes kaming maibibigay sa mga goats namin. Since tag-ulan ngayon, maganda magtanim para malaki or mabilis yung growth ng mga legumes. So mapapansin nyo, puro indigofera dito sa farm. Kasi mainly ito yung legume na ginagamit namin. And madali siyang tumubo. Okay, so dito naman tayo sa pen number 5. Ito yung playground, no? So dito sa pen number 5, medyo masukal pa dito, ano? Pinapa-grass cutter pa namin to para mas makapaglaro pa ng ayos yung mga goats, kaya may mga dumi-dumi dito, ano? Mga hindi pa naman tapos to. Pero in few weeks, maganda na yung view dito. Dito naman sa ating tayo mga breeder cages, wherein nandito yung mga breeder does natin and sila ay binibreed, no? So since breeding sila, meron silang mga breeding records sa individual cages. So dito sa una, ito yung nursery namin. Ito yung dalawa naming bago, no, na dappled, black dappled na back and row. So dito muna sila nilalagay for nursery. Then ito yung sunod, si Latte. So ito si Latte, isa sa pinakamalaking black dappled doe namin dito. Siya ay may Tadita na bloodline. Napakalaking doe. If I'm not mistaken, ito yung pinakamalaking doe namin sa farm. Siguro nagwe-weigh ito around 90 kilo at least. So ganda ng katawan niya. Maganda yung color din niya, ano? Hindi lang basta color yung maganda, pati yung structure. Next naman ay si Ice Ice Baby. So si Ice Ice Baby nga pala ang nanay ni Frank. So mamaya ilagay ko yung picture ni Frank dyan, no, para may reference kayo. So magkahawig na magkahawig sila.
sa kulay, pati sa structure, no? Ang kagandahan dito kay Ice, ang ganda ng buka ng dibdib niya, no? And maganda yung overall structure niya. So ngayon si Ice ay may sampa ni Machete. So si Machete, yun. Naghahanap ng babae, no? So medyo mahiyain lang si Ice. Pero ang ganda ng kanyang structure. Next ay si Creme de la Creme or si Creme. Yan, may sampa na din siya ni Machete. Kakasampa lang actually. Wala pang 2 weeks. So ito namang si Creme de la Creme, siya naman yung nanay ni Johnny or ni Dinar. So si Dinar, siya yung nag-champion nating back, no? So ito yung nanay niya. At napakaganda ng kulay niya. Ang kulay niya ay tricolor. May pagka-tan dapple siya na black, no? At ang ganda ng kanyang balingusan. Isa sa pinakamagandang doe dito sa farm ay si Creme de la Creme. So try nating patayuin siya. Creme, tayo muna ikaw. Ayan. So paternal sister sila ni Ice. So magkamag-anak sila sa ama. Pareho sila ng ama, no? So ganda rin ng kanyang structure, no? Ganda ng hiwalay ng kanyang dibdib. Kawig na kawig ni Ice. So kung merong ice, merong cream. Ice cream, no? Ice cream sa summer. Napakagandang do. So bred na to, no? Kay Machete. Hopefully makabred tayo ng black dappled. And hopefully makuha ko yung color ni Cream. Kasi ang ganda ng color ni Cream. So hindi po yan madumi, no? Sadyang ganyan po ang kulay ni Cream. Talagang hindi siya puti. Medyo pa golden na tan ang color. Ang next, ang nanay ni Vanilla. Pangalan niya si Hold Your Aces. Bloodline po nito Capriols kay Terry Brown. So ito si Hold Your Aces. Ito bagong ahit lang to eh. Kaya medyo nawala yung laki niya kasi inahita namin siya. Pero kahit tanggalan yung fur niya, no, napakalaking kambing pa din ito. So ito may sampa na din to ni Machete. Actually magkakasabay sila ni Ice Cream and ni Ace eh nung magpasampa. Ito medyo mahiyain nga lang siya. Yan. Shy type siya eh. Buti pa tong si Cream, oh. Photogenic. Talaga nag-aabang siya sa picture, no? Sa video. Pero si Cream, si Ace, walang pakialam. Basta siya daw ay kakain lang. Then ito ang barako namin na black, no? Si Machete. Ang nagbibigay sa amin ng black bower genetics. So lahat ng kanyang naging anak ay maalin lang sa black or black dappled. So hindi lang kulay ang may pagmamalaki dito, kundi ang laki din niya, no? Pansin nyo, napakalaking barako nito. Pero ito sobrang agresibo pa niya sa breeding. Napakagandang barako. Si DSTS 1162 Machete. Next natin ay si Pretty Princess. Yan. Ito Josh Pilcher to na breed 2CCB. Chelsea Creek Bowers. Ito si Pretty Princess. Bloodline niya is traditional but sa father side niya may pagka dappled siya, no? So hindi siya pure traditional tulad ni
tulad niyan, pero maganda pa din, no, yung genetics niya. So ito, diet siya ngayon para ma-breed namin siya. Sinisynchronize namin yung paglalandi niya. So currently wala pa siyang sampa. Wait to hit pa siya. Okay, so ito si Pretty Princess. Next natin ay si Cassiopeia. US import din to. October 18 to 31 yung due date niya. Ang sumampa sa kanya ay si Dinar. So ito si Cassiopeia. Traditional to. Pure traditional yung blood niya. So wala siyang pagka-dappled genetics. Kaya ang ginagawa namin, kinocross namin si Cassiopeia katulad kay Machete. And successful yung breeding namin dyan. Nakapagbigay siya ng black painted apple na ngayon ay nasa Cebu na. So ito, waiting pa kami dito sa October 18 to 31 yung sunod na breeding. And yung last na naandito sa aming playground, Icy Fire. Due date niya malapit na, katapusan ng August. So sire niya si Dinar. So check namin, no, kung ano yung mapoproduce ni Dinar sa kay Fire. Si Fire kasi napakagandang US to na red apple. And maganda na rin yung na-produce nitong mga palahi, no? So we expect na mas maganda pa lalo yung maibibigay niya ngayong breeding season. So dito na po nagtatapos ang ating vlog. So marami pong salamat sa mga nanood, sa mga subscribers. So see you soon po sa susunod na vlog. Thank you and God bless.